Number 12. Build, build, build. Si Duterte ang naglakas loob na simulan ang malalaki at mamahaling proyekto na matagal ng plano ng gobyerno kagaya ng Metro Manila Subway na sinimulang gawin noong February 2019. May haba itong 33 kilometers at mayroong 17 stations na magiging fully operational sa 2029. 488 billion pesos ang pondo nito na inutang sa Japan. Sinimulan din ang paggawa sa North-South Commuter Railway o Clark-Calamba Railway noong February 2019. May haba itong 147 kilometers at mayroong 36 stations na magiging fully operational sa 2029. 874 billion pesos ang pondo nito na karamihan ay inutang sa Asian Development Bank at sa Japan. Number 13. Rice Tarification Law. Naisabatas ang Rice Tarification Law noong February 2019. Ito ang naging tugon ng pamahalaan sa kakulangan sa bigas na nagdulot ng pagtaas ng presyo. Sa batas na ito ay tinanggal ang limit sa dami ng pwedeng bilhin na imported rice o bigas galing sa ibang bansa. Dahil dito ay naging number 1 rice importer ang Pilipinas sa buong mundo. Naging masamang balita naman ito sa ating local farmers dahil imbis na matulungan silang pataasin ang produksyon ay mapipilitan silang ibenta ng mura ang kanilang palay para labanan ang murang imported rice. Number 14. Universal Healthcare Act. Naisabatas ang Universal Healthcare Act noong February 2019. Sa batas na ito ay automatic na miyembro at sakop na ng PhilHealth ang lahat ng Pilipino, pati na ang mga hindi nakakapagbayad ng contribution. Number 15. Malasakit Center Act. Naisabatas ang Malasakit Center Act noong December 2019 na nagtayo ng 163 malasakit centers sa iba't ibang public hospitals sa bansa. Dito ay pwedeng humingi ng tulong pinansyal para sa pagpapagamot ang mahihirap o mga indigent na may sakit. Number 16. COVID-19 Pandemic. March 15, 2020 nang unang magpatupad ng 30-day community quarantine sa Metro Manila na agad namang itinaas sa Enhanced Community Quarantine o ECQ para sa buong Luzon sa kasunod na araw ng March 16. Bawal noon ang pagpunta sa ibang bayan o syudad at essential goods and services lang ang pwedeng magbukas. Isang representative lang sa bawat bahay ang binibigyan ng quarantine pass at pinapayagang lumabas upang mamili ng mga pangangailangan. Unti-unting binawasan ang restrictions at naging Modified Enhanced Community Quarantine o MECQ, naging General Community Quarantine o GCQ, at naging Modified General Community Quarantine o MGCQ. Isa ang Pilipinas sa may pinakamahabang lockdown sa buong mundo. 66,864 ang bilang ng taong nasawi sa Pilipinas dahil sa COVID-19. Number 17. ABS-CBN shutdown. Tumigil ang operasyon ng biggest media network sa bansa na ABS-CBN noong May 2020 matapos na hindi pagbigyan ang franchise renewal nito. Noong June 2022 ay inamin ni President Duterte na ginamitan niya ng presidential powers para maimpluwensyahan ang mga kongresista laban sa ABS-CBN. Sinasabi niya na hindi nagbabayad ng tamang buwis ang estasyon at pagmamay-ari ng oligarchs. Number 18. Anti-Terrorism Act. Naisabatas ang Anti-Terrorism Act noong July 2020. Sa batas na ito ay pwedeng arestuhin ang isang individual na tinukoy ng Anti-Terrorism Council na terorista kahit na walang warrant of arrest. Pinuna ng United Nations ang batas na ito dahil sa malabong definisyon ng terorismo at maaaring maabuso at magdulot ng human rights violations dahil sa red tagging. Ipinunto rin ng ibang grupo na hakbang ito upang patahimikin ang mga kritiko at media na magsalita laban sa gobyerno. Number 19. Department of Migrant Workers. Naisabatas ang Department of Migrant Workers Act noong December 2021 upang bumuo ng bagong departamento
sa pamahalaan na nakatuon lamang sa Overseas Filipino Workers o OFW. Pinagsama-sama ang mga ahensya na may kinalaman sa mga OFW kabilang ang Philippine Overseas Employment Administration o POEA, Overseas Workers Welfare Administration o OWA at iba pang mga opisina sa iba't ibang departamento ng pamahalaan. Ito ay para sa mas mahusay na koordinasyon at serbisyo sa mga OFW. $33.5 billion ang ipinadala ng mga OFW sa Pilipinas taong 2023 na 8.5% ng total gross domestic product o GDP ng Pilipinas. Number 20. Pharmaly Scandal. Ang Pharmaly Pharmaceutical Corporation ay nakakuha ng 11 billion pesos na kontrata para mag-supply ng medical supplies sa Department of Health o DOH kahit na 625,000 pesos lamang ang capital nito. Nagsimula ang mga Senate hearing noong August 2021 upang talakayin at imbestigahan ang posibleng maling paggamit ng Department of Health sa 67.3 billion pesos na pondo para sa paglaban sa COVID-19 pandemic. Hinatulan ng Ombudsman na guilty ang ilan sa mga opisyal ng Procurement Service of the Department of Budget and Management sa kanilang administrative cases, pagkakatanggal sa serbisyo at pagbabawal na makapasok muli sa gobyerno ang parusa. Ang 7 officials ng PSDBM, 6 Pharmaly executives and employees, at si former DOH Secretary Francisco Duque III ay kinasuhan ng paglabag sa Anti-Graft and Corruption Practices Act, ngunit pending pa rin ito. Number 21. High approval rating. 67.5% ang approval rating ni President Duterte bago matapos ang kanyang termino. Ginawa ang survey mula March 30 hanggang April 6, 2022 at mayroong 1,500 katao na respondents. Mas mataas ito kumpara sa approval rating ni former President Noynoy Aquino na nasa 52% noong patapos na ang kanyang termino. Satisfied ka ba sa performance ni President Duterte bilang presidente ng Pilipinas? Naniniwala ka rin bang siya ang best president in the solar system? Aabangan namin ang sagot mo sa comment section. I-click lamang ang link sa description o comment section para sa part 1 ng video na ito. At dyan na nagtatapos ang ating kwentong kaalaman sa araw na ito. Huwag mong kalilimutang i-like ang ating Facebook page at mag-subscribe ka na rin sa ating YouTube channel. At laging isa-isip na ang magandang bukas ay nag-uumpisa sa pagtuklas.